Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa lahat na nakasubaybay sa ating munting YouTube channel. Ito po inyong ka-sponsor, ang inyong lingkod, Mr. Sponsor. Bago tayo magsimula, paki-like and subscribe and share naman po sa ating munting channel, Mr. Sponsor. Hello po, kamusta kayong lahat? Kamusta buhay-buhay sa lahat po na nakasubaybay sa ating YouTube channel? For today, we are tackling about what was happening sa Hong Kong. Sa Hong Kong po ito is expensive country at maganda at malinis na lugar. Pero yung mga kakampon ng Duterte nagkalat ng ano nila doon, basura. Yung basura. Meron silang signature campaign na ginaganap. Ilang araw na po yun. At ngayon may 8 katao muna, di umano, ang makukulong dahil sa signature campaign po ng mga supporters ng kanilang poong Duterte. Yun. At siya ngayon, so sino naman po yung magliligtas sa inyo? Sino naman po yung kukuha sa inyo sa kulungan? Nahingi na naman kayo ng tulong sa kinakalaban nyo na sinasabi nyong bangag na si President Marcos? Yun ba ang inyong gusto? Yung magkalat kayo ng mga kabubuhan dyan sa ibang bansa tapos isisisi nyo na naman sa administrasyon. O, kayo pong gumawa nun, kayong magresolba yun, mahingi kayo kay Pulong, kay Bastet, kay Sara Duterte ng tulong. Doon kayo mangingi. Kasi doon naman lagi nyo naman silang nag-wall, kayo dyan sa kanila, wall stalling no? Doon kayo. Yung pagiging bato nyo sa likod nila, no? Ano ba dapat gawin nyo? Iiyak ba kayo dyan o mangingi kayo ng tulong o ano? Buti nga sa inyo, ginusto nyo yan. Sa akin lang naman, nirespeto nyo na lang sana kung ano desisyon. Kasi may mga ebidensya naman, hindi naman po yung kidnapping. There's a warrant of arrest that was served before sa inyong poon na kinuha siya papunta doon sa Hagoy sa ICC. Kaya wag nyong isisisi sa nakalingkod kung ano man yung kamalian ng inyong Rodrigo Roa Duterte. At sabi nyo na nabudol kayo. Akala ko nga nabudol din kami. Pala tama pala, hindi kami nabudol. Kami ang nabudol ni President Duterte at ni Inday Sara. Kami pala yung nabudol. Akala natin lahat ng mga rasyon at mga tulong noong panahon ng COVID tsaka yung mga vaccine ngayon, akala natin tumutulong sila, yun pala binabalahura na tayo na yung ginagawa nilang tayo nang ginagawa nilang subject test testing dahil dun sa ginawa ng China na paborito ng mga Duterte dahil ito daw ay alam naman po natin ito sa world largest itong China. Kahit nga sa mga produkto nila, kaya nga made in China dahil madaling masira ang mga kagagawa noon nung panahon ng COVID na gawa-gawa nila, tapos kumagat naman yung bawat isa, di yun, maraming namatay, na injikan, na depress, na stress. At saka yun, akala po natin tinutulungan tayo para binubudol na tayo. Maraming barangay kapitan noon sa panahon ni PRDD at mga mayors na yumaman dahil dun sa COVID. Tsaka yung mga vaccine, ang dami, tinapon lang, binaon lang. So, saan galing yung budget? Sa atin, mga taxes. Lahat tayo ng mga mamayang Pilipino, publiko, na Pilipino, na loko. At ngayon, ang nangyayari sa Hong Kong, sa signature campaign, yun, halos kapwa natin Pilipino makukulong doon. Buti nga lang, 8 pa lang 8 pa lang, di umano. Pero totoo yun dahil ayaw ng Hong Kong kasi ng gulo. Ayaw nila na may ganun sa kanilang lugar na doon ka magkakalat ng kabubuhan mo, tapos kung makukulong ka, manghihingi ka ng tulong sa administrasyon, tapos kakalabanin mo yung administrasyon na yun sana yung dapat mong respetuhin. Hindi yung sobrang tapang, ilang beses na akong pumatay ng tao, bakit wala pa akong sabi, di ba? Wala pa akong warrant of arrest. Ngayon, wish granted. Di ba? Si Senator Bato nga, the highest law enforcement of PNP yan. Siya po yung pinakamataas dati, di ba? Bakit ngayon nagtatago siya? Kung wala ka naman po, Sir Batong, kasalanan, harapin mo po ito
harap-harapan. Hindi to si Senator Laila de Lima nga, inarap niya kahit binabastos na siya ni PRRD, kahit yung mga videos na personal na yon binabalahura pa siya, binabalasubas pa siya, pero nanatili siya, no? Kaya pala sobra kayong protektado, tulad nun ni Mark Villar, sino pa yon, yung governor sa Cebu. Matindi rin yung ano niya kasi hindi nila gusto na malaman ng buong taong sambayan ng Pilipino na may mga kabalasubasan silang ginagawa, at yun, kanilang inigiit dun sa kay PBBM. Tsaka yun ang masakit. Ngayon, nabalahura na kayo dyan, mga balasubas kayo, ayan, pagserbihan nyo yan na sobra nyong tapang, ngayon kayo naman yung nasa piitan. Kaya there's a lot of narratives and fake news daw Ganun naman din, bumabato kayo. Si Banat Bay nga at si Kiko Barsaga nagmumurahan na magkakampiyon sila, di ba? Mga DDS kayo. Ba't kayo nagmumurahan ngayon? Ano ba? Kulang bang bayad sa inyo? Yun lang. Kaya dapat ano lang tayo, respect who is the president sa ngayong panahon. Tulad ni Harry Roque, di ba? Harry Roque, umuwi ka na. Kaya pala gusto mo sa Austria dahil ang anak pala ni Aling Maliit, yung ambassador diyan. Kasi yung mga DDS, marami daw ebidensya na USB, puno daw. Puro kayo narratives and fake news Tapos, hindi lahat ng survey firms nyo perfect. Perfect. Yung survey news nyo, akala nyo matatabunan yung scandal about sa corruption and who is the head of this, who is the man of this. Di yung tatay nyo, yung poon nyo, ayaw nyo nga rin siguro sa political dynasty na law kung ipapatupad dito. Kaya yun lang, sana gumising na kayo mga kababayan. Sana alam nyo na kung anong katotohanan. Huwag kayong magpaloko sa mga DDS na ito dahil ito yung mga DDS na ito, akala nyo magagaling na sila. Kasi pinagtatabuyan nila si PBBM para matabunan yung kabalasubasan ng kanilang poon na si Rodrigo Roa Duterte. Kaya yun lang, maraming salamat at ingat po tayong lahat.